O eto ngayon, dahil nga dito sa nangyaring to sa Pilipinas, yung katulad ng sinasabi ko sa inyo, yung pagtitipon-tipon dito sa Pilipinas, yung pagtitipon-tipon dito sa Pilipinas, eto na ang epekto. Pinag-uusapan na tayo ng mga international vloggers, international media. Nakikita na at nakikilala na ng media kung sino itong si Pangulong Duterte. So eto, pakinggan ninyo, panoorin ninyo itong napakagandang discussion ng dalawang personalities na ito. Pakinggan ninyo kung ano yung take nila dito sa atin. Ngayon kasi, tayo sa Pilipinas, pagdating sa deep state, pagdating sa New World Order, wala tayong masyadong alam. Pagdating sa yung mga communist, Leninist, mga ganyan, yung mga Marxist, wala tayong mga alam tungkol dyan. Because ano lang talaga tayo, basta importante, mabuhay lang tayo, yun lang importante. Pero itong mga to, lalong-lalo na yung mga taga-ibang bansa, mga taga-Europe, ano sila, very aware sila sa mga nangyayari sa katulad dyan sa ICC. Anong reputation ng ICC sa atin? Ang reputation ng ICC sa atin, ang sinasabi nila, court of last resort. Ibig sabihin, kapag hindi ka nakakuha ng hustisya sa sarili mong bansa, dyan ka kukuha ng hustisya. Di ba? Court of last resort. Sabi nga nila. Parang dito rin sa atin, yung Supreme Court natin, di ba? The Supreme Court is the court of last resort. So mantakin mo, itong mga kaso na ito, sabi ni Boying Rimulya, the justice system failed. The reason why they went to ICC. So considering that you are the Department of Justice Secretary, bakit mo aminin that your justice system failed? Sabi niya, hindi, ngayon okay, gumagana. Pero noon hindi. Gumagana na pala ngayon eh. Bakit hindi niyo i-prosecute ngayon? Tanga ka pala eh. Di ba? Gumagana, sabi mo, nung panahon ni Duterte, hindi gumagana yung justice system. Ngayon, panahon nyo na, sabi mo gumagana justice system. Bakit hindi mo ngayon sampahan ng kaso si Pangulo sa Pilipinas? Bakit ka pumayag na dalhin siya sa daig? Ibig sabihin, hanggang ngayon, pati yung departamento mo, walang silbi. Ibig sabihin, pumayag ka na magreklamo sila doon, therefore, hindi din nagfa-function yung justice system ngayon. Ba't nandiyan ka pa, Boying? Kung hindi naman pala nagfa-function. Kasi ako, if it's not functioning before and it's functioning now, ang gagawin ko, kukunin ko lahat ng ebidensya and I will file it in court dito sa atin sa Pilipinas. And then, pag nakita natin na politika, yung hearing sa Pilipinas, putang ina. Joke time yung korte rito. Dalhin natin sa ICC. Dapat ganun. Hindi. Mantakin mo ikaw, Justice Secretary ka, aminin mo yung justice system sa bayan mo, hindi gumagana. Trabaho mo yun. Trabaho mo na pagganahin yun. So lahat na ng pagkakamali, nababanggit na nila. At doon sa hearing ni Amy Marcos, bagamat alam natin trial by publicity lang yan, at another tawag dito political maneuver ni Marcos para maging relevant siya at magustuhan siya ulit ng mga Pilipino, too late na po. Masyado ng bulok ang pangalan ng mga Marcos. Kaya kahit yung mga ipanganganak ng mga Marcos pa lang, the fact na sila ay Marcos, kahit wala naman silang kasalanan, damay sila sa kahayupan ng tatay mo at ng kapatid mo. Eto ngayon ang itsura natin. Ito, pinagtatawanan ng gobyerno natin ng mga banyaga dahil dito sa mga nangyari. Tingnan ninyo. He's on crimes against humanity for what? For killing drug dealers? Yeah, for allegedly killing drug dealers. Well, hold on. I was like, when is that a crime against humanity? Exactly. Kailan pa naging krimen against humanity yung pagpatay mo sa mga alleged criminals? Alleged drug dealers. Isang buhay niyan, ang daming buhay na sinira niyan. So ano mas importante, yung buhay ng kriminal o yung buhay ng biniktima ng kriminal? Hindi ba? So, tawan-tawa itong mga taga-ibang bansa na sinasabi na, tayo na dito sa bansa natin, terorista, kriminal. Pag namatay yan, dapat lang. Pero sa Pilipinas, bawal. Anak ng tinapay. There was a joke against humanity to kill drug dealers trying to take over your government. There was a joke in the chat that says that Europe is pissed off that they killed his drug dealers. Were these extrajudicial assassinations? Were they like cold-blooded murder, or were they, all he did was he authorized the police to do self-defense involving conflict with drug dealers. He's like, and he took the gloves off. He said, "Look, they're trying to make a narco state here, like they were doing in El Salvador." He goes, "Folks, you got carte blanche. Go at it."
And what happened? He created one of the he took one of the most dangerous cities in the country as mayor and made it one of the safest. Imagine, alam nila, nalalaman na nila, nagre-research na yung mga banyaga. Oh my God. He was the mayor of Davao, and Davao is in Mindanao, and you know how gulo Mindanao is. And he made Davao the safest city from the unsafest city. So magaling to. So okay to. Mantakin mo yung hindi livable, ginawa niyang livable. Yung pinamumugaran ng mga kriminal, ibinalik niya sa mga tao yung mga kriminal na ubos. Magaling to. O so yun yung ano nila. Eh bakit pinatapon? O yun na ngayon ang pinagtataka nila at pinagtatawanan nila. Ngayon, when they dig deeper, tsaka yung makikita nila na ang Pilipinas ngayon, pinamumunuan ng anak ng dating diktador. Tapos ang pinakamasaklap pa, may utang na loob sa pamilya Duterte, tinarantado yung pamilya Duterte. Worse, tinraidor pa yung bayang Pilipinas. Anong ginawa? Kidnapping. O, tinan mo, sila naman mismo magsasabi that this is kidnapping. So the backstory is politics. Well, so someone said it was his political rival that turned him in. Not really. It was supposed to be his ally. So it's the old Marcos family. Imagine, ayan, it's the political ally who turned, it's the political rival who turned him in. Anong sabi nung isa? Hindi Ang nakakatawa, they're allies, but they turned him in. Anong itsura natin mga Pilipino pag ganyan? Mantakin mo, kaibigan mo, tapos traidor ka? Kaibigan mo, kasama mo, pinagkanuno mo, puta, mas masahol ka pa kay Judas. Mas masahol ka kay Judas. Anak ng tinapay, kasi si Judas, inoferan ng pera para gawin to. Pero ikaw, pucha, gumastos ka pa para gawin mo lang to. Para ipagkanuno yung yung alay mo. Di ba nakakahiya ang lahing Pilipino nito? O sino may kasalanan yan? Si Duterte? Anak ng tinapay, From the Philippines, which have had long disputes with Western European authorities. They united with Duarte, or I'll get his name mispronounced, but Duterte. I think it's Duarte. I'm gonna see how it's. I'm gonna say Duarte. Why not? But his daughter was vice president along with Marcos running for president, and now they've split since then. Marcos decided no longer wants their support, but knows that if he tried to indict him in the Philippines, the jury would definitely acquit because he's one of the most popular people in the Philippines ever. So what did he do? He cut a secret deal with the corrupt International Criminal Court out of the Hague, pursuant to the Rome Statute, which Duarte had pulled them out of that. And Marcos, to my knowledge, had not joined it back again. So what he did is he just basically allowed a major public official to be kidnapped, dragged to the Hague, where he'll be tried for crimes against humanity. What it was always going to happen. Some of us were long critics of the International Criminal Court. Imagine. Sila na nagsasabi that it was kidnapping. Kidnapping talaga. Mantakin mo sa eroplano galing sa Hong Kong, dinala rito. They dragged him to another plane going to the Hague. So anong tawag doon? Kidnapping. Why? Because PRD was not accorded due process in a sense na dapat humarap muna siya sa korte dito sa Pilipinas. Hindi na nag-shortcut tayo Binamigay na kagad natin siya doon, tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun na nangyari. Kita mo, buhol-buhol yung mga putang ina sa Senado. Buhol-buhol yung sinasabi, putang ina. Si Boying halos atakihin na. Subjudice. Executive privilege. Executive putang ina niyan. Di ba? Nataranta na sila. Even si Torre, tinanong si Torre, ano yung protocol? Kung alam mo. Hindi, alam mo Mas marunong ka pa di ba? Yabang-yabang mo doon. Sabi mo kakalad ka rin mo. Hindi, sabi ko kakalad ka rin ko si Mijaldea Putang ina. Yabang-yabang mo nung una kakalad ka rin mo presidente, tapos ngayon kakalad ka rin mo, biglang iba na. Tangina, puros kayo kakupala. Akala nyo kasi hindi kayo sisingilin. Sabi ko sa inyo, kung ano yung ginawa nyo ngayon, it will stay forever in the internet. And hanggang sa mamatay kayo, dala-dala nyo yan. Even the international community are saying, this is kidnapping. Itong ginawa nila, walang hiya. Nakakahiya kasi alay pa mismo yung gumawa. My friends on the left realized the problem with the International Criminal Court when they selectively targeted dissidents
dissident presidents who didn't like the EU, for example, or didn't like NATO, in going after the Milosevic and others related to the Balkan conflicts. So ang ICC may ganun daw tendencies. Na yung mga ayaw sa EU, ayun, tinatarget. O ano si Pangulong Duterte, di ba? Ano siya? Wala siyang pake. Sabi niya, wala akong pake dyan. Yung pake sa kanya, pinagpapapakyo nga niya lahat dyan eh. Umalis nga tayo dyan eh. O kaya ngayon, tinarget siya. O eto na nga. And then So, nangyayari, hindi lang pala sa Pilipinas, pati sa iba-ibang mga bansa. So ito yung reputation ng ICC sa ibang mga dito sa atin, bilib na bilib tayo sa ICC. Oh, bilib excuse me, bilib na bilib tayo sa ICC. Pero sa ibang bansa wala silang bilib sa ICC. Kasi daw politika lang 'yan. Oh, ito na nga, politika rin dito sa Pilipinas, ginamit yung mapolitikang ICC, nandoon na si Pangulo. went after Putin later on. My friends on the right recognized the risk of the ICC when they went after George W. Bush, and then now, most recently, went after Netanyahu. I have long said the International Criminal Court is a joke. It's an attempt at globalist elite power usurping all sovereignty around the world in the name of Nuremberg cases, when the real Nuremberg case is what happened to the entire world in 2020. I'm going to ask a stupid question because I hadn't been following the story. Did they have possession over, it's Duterte, by the way. Hold on. There's a very... He came back from Hong Kong. They kidnapped him at the airport and dragged him back to the Hague. Hey, listen to this. Duterte. Duterte. Sara Duterte. I presume that's how you pronounce it. Duterte. Oh, okay. Maybe I'll parse it. Duterte. You have to say it with a very deep accent. So they kidnapped him and they took him into custody. Yeah, they dragged him and flew him off before he could ever fight it in the Philippines. Because Marcos had a wink and a nod with the authorities at the How is ICC. this not... Ano nakakalungkot oh. Even them know that Marcos is corrupt. Sabi niya, Marcos is kumbaga had a wink and a nod with the authorities. So Marcos and the authorities connived para kidnapin si Pangulong Duterte. Putang inang yan. State-sponsored kidnapping ito ah. Ito legal. Meron talagang ebidensya that this is a state-sponsored kidnapping. Bakit mo sasabihin na ito is state-sponsored? Sino nagbayad ng eroplano? Di ba taxpayers money? Pera ng taong bayan yung pinangbabayad dun sa chartered plane na yan na nakalis sa Malacanang di umano. O kung pera natin yan, so pera ng estado yan, edi state-sponsored. Oh, so ano pa yung state-sponsored? Meron ba yan basbas ng presidente? Eh, sino ba ang boss ng DOJ? Sino ang boss ng military, ng police? Hindi ba presidente? Oh, so state-sponsored to. Sino ang ginamit sa pagkikidnap? Police, tsaka militar. O, di state-sponsored ito. Kasi the last time I check, ang kidnapping, malaking kaso yan. May kulong yan. Pero dito sa Pilipinas, legal. Legal na kinidnap nila dating presidente, pinatapon nila doon. Mantakin mo, denied of legal counsel, denied of yung mga right to talk to his daughter and kids, denied of medical assistance daw. No, denied of his basic rights, basically. Oh, right to counsel, di ba? Right to be heard and tried in the proper judicial authority. Lahat yun nilabag. Oh, so yun ang sinasabi ng mga taga rito. So alam nila yun. Oh, so anong itsura ng Pilipinas ngayon sa mga ito? Lalo sa mga investor. Eh kung may mga investors na gusto mag-invest sa Pilipinas, nakita nila ganito, ay putang ina. Ganyan pala sa Pilipinas, mga traidor pala mga tao dyan. Eh, kahit pala anong magandang gawin ko rito, gusto ko man tulungan tong mga to, putang ina, baka ako pa mali, wag na. O kung ako investor, putang ina, mag-invest ako dyan. Kung yung kalahingan nila, tinraidor nila, ako pa. Eh wag na ko, punta na lang ako ng Malaysia, Singapore, ng Thailand, ng Timor-Leste. Buti pa sa Timor-Leste, may rule of law. Sa Timor-Leste, may due process. O kita mo, red notice. Si Tebes, hindi na pauwi sa Pilipinas. Hindi pa Pilipino yun, ha? O, alam nga naman bayaran ni Tebes yung buong Timor-Leste. Putang ina, wala nga pera yung tao. Eh, dineclare na terorista yun dito. Finris ng AMLAC yung mga assets niya. O, so paano? Ano na namang fake news ang ipakakalat nyo kay Tebes?
O dito, sirang-sira tayo. How is this not an international crime against the sovereignty of nations? It is. I mean, that's what she said. The vice president of the Philippines said this is the daughter said this is an absolute violation of core sovereignty principles. That that we had pulled out of the ICC, so they don't have jurisdiction to begin with. This is just kidnapping. You have the ICC just going around kidnapping. This is the same. A week after they bar the person in Romania wants to win the presidential election from running for the presidency of Romania. After Vice President Vance went over there a month ago and said, "Don't do that again. If you're going to have values, anathema to America, that America is not going to be spending its blood and treasure defending you." But also what a message that's sending to Netanyahu, who was contemplating coming to Canada, where they said, they weren't categoric about not letting the ICC detain or arrest. Oh my goodness, that's shocking. It's very dangerous. Imagine mo, even them, nakikita nila yung danger nito. Oo, na kung nagawa ito sa Pilipinas, sobrang delikado yung iba pang mga kalaban ng gobyerno. Kung yung dating presidente, they can easily kidnap him and bring him to somewhere, bring him to Hague, lalo na kaya yung ibang mga kritiko, lalo na kaya yung iba pang mga kalaban nila sa politika. Anong message ang sinesend nila dito? Na wala silang sisinuhin, lumabag man sila sa batas, basta ang importante, dun tayo sa goal, maubos lahat ang mga kalaban at tayo na lang matira, tayo na lang maghari sa bayang Pilipinas. I mean, we should have been out of the ICC, never supported the ICC, should have opposed the ICC, should do further sanctions. President Trump has already talked about sanctioning any support of the ICC. It was opposing it and opposing any money for it, removing any money that was possibly going to it. Remember, Jack Smith famously came from the International Criminal Court, the rogue prosecutor the deep state used to go after President Trump to try to corrupt our elections here. There need to be consequences to this. Duterte, he was a strong ally of President Trump. So it's also a shot across the bow to President Trump. Mm-hmm. So it's a deeply... Yun yung isang napansin ko doon eh. Si Pangulong Duterte is a strong ally of Donald Trump. And Donald Trump just recently, ito tinan niyo, medyo may conspiracy dito. Donald Trump just recently sanctioned ICC. Again, Donald Trump is a known ally of Duterte and a known ally of Xi Jinping. Both Xi Jinping and the United States hindi kinikilala itong ICC. And itong si Donald Trump just recently sanctioned the ICC at talagang lahat ng suporta financial wala nang makukuha sa kanila. Sabi nga, we will kumbaga parang pananagutin namin sa batas itong mga taga ICC na to. Yun yung sinasabi ni Donald Trump. Tapos biglang si Pangulong Duterte, knowing na ganito katalino si Pangulong Duterte knowing Pangulong Duterte, knowing na meron siyang warrant of arrest sa Pilipinas, umuwi pa rin siya at hindi siya sumunod sa schedule niya. He had to pay extra para bumili ng bagong ticket at mas maaga. Ito pa, Pangulong Duterte, may biyaheng diretso mula Hong Kong to Davao. Pwede siyang bumili ng ticket from Hong Kong to Davao. Kasi technically, sa Davao, meron pa rin stronghold ang mga Duterte sa Davao. Even if may mga pulis doon, may stronghold pa din ang mga Duterte sa Davao. So, kung doon siya lumapag, definitely kaya siyang ipagtanggol ng halos lahat ng mga Davaoenyo para hindi siya madala sa dahig. Versus dito sa Manila. Pero bakit niya piniling dito sa Manila lumapag? Kasi dito sa Manila, nandiyan sila Torre, nandito yung mga, ang dami niyang in-expose dito. In-expose niya si Torre, in-expose niya yung DOJ, in-expose niya yung counterpart ng Interpol dito, in-expose niya yung DILG, in-expose niya yung military. Ganun kagaling si Pangulong Duterte. Umuwi siya dito, kalmado, sumama siya. Sumama siya sa dahig. Considering that again, he's an ally of Donald Trump and he's an ally of China, i-expose to me
Duterte will be exposing how corrupt ICC is. Na itong sinasabi ni Donald Trump ay may katotohanan at itong pag-oppose ng China sa ICC ay may katotohanan. So, ginamit ni Duterte yung sarili niya, sinakripisyo niya yung sarili niya para ma-expose sa taong bayan sa buong mundo kung gaano ka-corrupt itong ICC na ito. Ganun siya kagaling. Imaginein mo, at 80 years old, ganun pa rin siya mag-isip. Sabi nga niya ginawa ko na ang lahat, gagawin ko ng lahat, and I will sacrifice myself para sa bayang Pilipinas. Now, the ball is in your hands, or the ball is nasa inyo ng mga kamay. Kayo nang bahala. Naibigay ko na lahat, naibigay ko na pati kalayaan ko, now, bahala na kayo kung ano ang gagawin nyo. Husay! Napakahusay talaga ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga and itong mga nakikita natin na pagkilos, hindi lang sa buong Pilipinas, pati sa buong mundo, sampal sa mukha yan ni Bongbong Marcos na nambudol sa bayang Pilipinas. Yung sinabi ni Basti Duterte that Bongbong Marcos, you will never be loved. Let this be kumbaga a proof na totoo yun. Hindi ka mamahalin ng bayang Pilipinas at ng mga Pilipino. Maaaring yung mga tanga-tangang mga na bobola mo pa, kayo-kayo na lang. Pero majority ng mga Pilipino, hindi mo kayang lokohin. At hindi kakagatin ng mga Pilipino yung plano yung panggugulo sa Pilipinas at baka mag-declare kayo ng kung ano-ano man at hindi matuloy ang election. Actually, excited na ang taong bayan sa election to get back at you para makaganti sa inyo. At ano yung ganti na yan? Walang mananalo ni isa dyan sa mga ikakandidato mo. Magkakaroon ng balanse sa Senado. Magkakaroon tayo ng konsensya sa Senado. Magkakaroon ulit ng balanse pati sa Kongreso, pati mga congressman na pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara, wala na yung mga yan. So may babalik yung legislative sa taong bayan. Hindi na yan hawak ng Malacanang. Okay, maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Like and share, subscribe, and hit the notification bell. Mabuhay po kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
wala